Magandang umaga mga kakayod. Time check dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Magpa 5:30 na po ng umaga dito. Ah, Mga kakayod, nandito na tayo ngayon sa vlog number 4 natin, kung saan pag-uusapan natin yung biglaang pagbalik ko dito sa abroad. So, bago natin talakayin, 3 hours pa lang po tayo nakarating dito sa kwarto galing sa trabaho. Ipasilip ko lang muna sa inyo yung kwarto ko. Pasensyahan nyo na kasi hindi pa masyadong ayos. Tsaka maliit lang yung kwarto namin. Yan yung higaan ko. Yan yung aparador ko. At saka ito yung lagayan ko ng pagkain. At saka mga sabon. At saka initan ng tubig. So, dito tayo sa kwarto ngayon. Habang hindi pa tayo natulog, mag-vlog muna tayo. Pag-usapan muna natin mga kakayod kung anong mga nangyari, bakit ako biglaang napabalik ng trabaho dito sa abroad. So pag-usapan muna natin mga kakayod, background muna sa pag-abroad ko hanggang sa makarating ako dito ulit ng biglaan. So nag-abroad ako mga kakayod at the age of 23 noong 2011 sa Qatar. Nagtrabaho ako sa Coral Hotel as waiter. Tapos naging kusina, naikot lahat, room service, naikot lahat pati bar. Ganun talaga kasi flexible naman tayo sa trabaho natin. Pwede naman tayong turuan, sa willing naman tayong matuto. So nangyari noon, December 2011 hanggang 2013. So pag uwi ko ng 2013, nagpahinga lang ako ng mga ilang buwan. 2014, nag-Manila na naman ako, apply. So napunta na ako dito sa Riyadh. Ang unang pagkakataon ko dito sa Riyadh, sa Wooden Bakery ako nagtrabaho as bakery chef. So maraming Pilipino, dominante yung numbers ng Pilipino doon, managers, may mga staff, may HR staff, kasi nagtiwala talaga yung may-ari ng Wooden sa Pilipino. Masaya doon, may mga times din na malungkot kasi may problema sa amo, problema sa katawan. Pero nakakaya hanggang 2018. Kaya 2018, tapos ng 4 years contract ko, umuwi na naman ako sa Pilipinas. Nag-stay lang ako doon ng mga ilang buwan. Balik na naman sa Manila para mag-apply. So natanggap ako dito pa rin sa Riyadh. So nagtrabaho ko sa isang Turkish steakhouse dito sa may Exito. Okay lang din, karamihan ng mga kasama, mga Turkish, mga Jordanian. Pero hindi talaga nawawala yung Pilipino kahit saan, kasi ang Pilipino, alam naman natin lahat yan, lalo na sa mga nandito sa ibang bansa, na pinagkakatiwalaan talaga sa operasyon, sa trabaho, lalo na sa mga critical, busy na mga araw, sa busy na trabaho. So natapos ako 2020, umuwi ako March bago mag-lockdown sa Manila. So nakarating pa ako doon sa probinsya, sa Southern Leyte, sa Maasin. So doon ako 2020 hanggang sa nakilala ko yung naging partner ko, yung kinakasama ko na taga doon lang din, kaprobinsya lang namin. May kahit papano naman, may nadala akong kunti. At saka naabutan ng 3 buwan o 4 na buwan bago kami nagkakilala, nagkita talaga kami. Nagsama kami. Yung kunting naipon ko, kunting nadala ko, pinagawa namin ng maliit na bahay na dala na yung sari-sari store, yung nasa gilid ng kalsada na yung likod is dagat na siya. 2020 yun. At sa awa ng Diyos naman, nung panahon na yun, nakapagtrabaho ako sa DPWH bilang taga Xerox, o kahit anong iutos lang, utility doon, kasi sa tulong naman ng tatay ko na may kakilala siya doon na
nakapwesto na, head na doon sa opisina. Kaya yung routine ko doon, trabaho, bahay, balot, nagtitinda ng balot sa gabi sa tindahan, barbecue, at saka yung sa sari-sari store. Awa ng Diyos naman, mga panahon na yun, okay. Medyo kumikita, kahit nag-umpisa pa lang kami ng kinakasama ko, 5 yung naniningil sa amin araw-araw na arawan. Pero sa awa ng Diyos, okay naman, nakakasurvive naman. So, okay, nagtrabaho ako, nagtitinda siya, hanggang sa nabuntis siya. Nabuntis siya, October. Hindi namin expected na pagdating ng December 2021, may bagyo na parating. Sa amin naman, sa Southern Leyte, alam naman siguro ng karamihan na dinadaanan talaga kami ng bagyo dyan. Galing sa Surigao, galing sa Pacific Ocean na bagyo. So parang wala na, sanayan na lang. So wala kulang sa paghahanda kasi galing din ako sa trabaho noon. So pinapunta ko lang yung kinakasama ko doon sa bahay ng nanay niya sa kabilang ibayo, yung tawid ng kalsada sa bukid na banda, kasi yung tinirahan namin sa likod dagat yun, kabilang side yun ng kalsada. So buntis yung kinakasama ko noon, 2 months na buntis siya. Nangyari December 16, 2021, ng alas 5 ng hapon, hinagupit kami ng bagyong Odette na hindi ko mismo expected na ganun siya kalakas, ganun siya ka delikado, at sa ganun siya ka paminsala. Hanggang ngayon, sa totoo lang, ayoko sanang i-content to sa vlog ko, mga kakayod, kasi bumabalik sa alaala ko yung sakit, yung hirap, at saka dahilan ng paghirap namin na sana okay na, kasi nakapagnegosyo na kami mga ng kinakasama ko, mga kakayod. So yun, binagyo kami, nag-umpisa yung bagyo, 4 yung bahay na pinaglipat-lipatan namin ng kinakasama ko. Nahulog pa kami doon sa may butas ng paggawaan ng uling. Akala ko mag-bleeding yung kinakasama ko, at saka akala ko mamatay silang dalawa ng anak ko, kasi walang doktor, wala lahat kasi bagyo. Pero sa awa ng Diyos naman, nakasurvive kami. Pagbalik namin ng alas 9 ng gabi, parehas na pizza, December 16, 2021, at isang pako, pagbalik namin sa bahay, wala na, kasi nilamo na ng dagat yung bahay namin. So ang nangyari noon, bilib pa rin ako sa kinakasama ko, kahit 2 months siya nabuntis nung panahon na yon, kasi hindi siya natulog. Siya yung nag-engage sa akin na mamulot kami ng niyog, tipo ipunin namin para pagdating ng mga 3-4 na araw, gawin namin kupra para may benta namin. So hindi kami natulog ng isang gabi. Tapos kinabukasan, doon lang kami sa may malaking bahay na walang nakatira sa labas, doon lang kami nakisilong sa parang pinaka-terrace nila. Marami kami. So ang nangyari, ilang araw kaming walang pagkain, wala lahat, wala as in wala. Pagdating ng ika-5 at sa ika-6 na araw, doon na nag-umpisa na yung mamimigay sa amin ng tulong. Nakakakain na kami, nabibigyan na kami. Ang problema sa amin, wala kaming bahay, at saka doon sa bahay ng nanay niya na hindi masyadong nasira, hindi sila pwede doon, kasi sa paniniwala na bawal daw na yung dalawang magkapatid na parehas na buntis natitira sa isang bahay. So nag-report din ako sa pinagpapasukan ko na opisina doon sa DPWH. Naawa naman sa akin yung district engineer namin, kasi nakita naman nila sa survey na wala talagang natira sa akin. Binigyan ako ng 30 pieces na yero. Ang problema, paano ko naman may pagawang bahay or 30 pieces na yero? Wala naman akong ibang materyales. So ang nangyari, dahil may sahod pa ako noon, umutang ako doon sa kooperatiba. Umutang ako ng 70,000. Pero alam nyo naman yung kooperatiba, may tubo yun.
So nagbabayad ako sa sahod ko. Tapos yun na lang, sahod ko hanggang doon na lang, pa-check up ng asawa ko every month. Tsaka pang gasolina ko kasi gumagastos pa ako ng 1 litro at kalahati everyday kasi 3 bayan pa yung dadaanan ko bago ako makarating doon sa pinapasukan ko. So ang nangyari, umutang ako. Dumating yung pagkakataon na yung naipatayo na yung bahay ko dahil umutang ako. Nag 10 months pa bago nagbigay ng mga materyales yung munisipyo. Kasi yun pa lumabas yung mga tulong na pambahay na para sa amin. So nabigyan ulit ako pero wala na kasi gumastos na ako, nakapag-loan na ako ng 70,000. Tapos nung pagdating ng 2022, January, dahil sa may gumawa ng distrikto yung Southern Leyte, so kailangan din gumawa ng DPWH ng distrikto na opisina. Ang budget na dapat para sa isang district lang, nahati doon sa District 1 at saka District 2. Kaya apektado kami kasi ako, job order lang naman ako. So ang nangyari sa amin, 15 days na lang kami. 15 days na lang. Wala na, hindi na kaya kasi nanganak na rin yung kinakasama ko, si Sarian siya. Nagkautang-utang din ako noon. Hanggang sa lumaki yung utang ko kasi hindi na rin ako makabayad masyado sa co-op kasi 15 days na lang ako. Hanggang sa yung kasama ko dati dito sa Saudi na Bisaya din, nagsabi ko sa kanya na pag nakakita ka ng agency tapos sigurado, i-apply mo ako. In-apply naman niya ako. Kaya tinawagan ako doon sa opisina, doon sa may Pine Stop, sa may Malate. Sinabihan ako na okay daw yung resume ko na hiningi niya, okay daw sa may-ari. So natuwa ako kahit masakit sa loob ko na nagkasama kami ng anak ko ng 11 months na, bata pa siya. Ayoko na sanang bumalik kasi sa panahon na yon may matatawag na talaga akong pamilya, may matatawag na akong sariling anak, sariling pamilya. Kahit mahirap, basta magkasama lang sana kami. Kasi dati pa okay lang na wala akong abroad kasi wala pa naman akong anak, wala pa naman akong pamilya. Pero nung tatawagan na ako na papuntahin na akong Manila, nalungkot ako pero no choice ako kasi marami akong utang sa bahay pinapagawa. Tapos sa panganganak ng kinakasama ko. Tapos nadagdagan na naman siya nung nag-apply ako sa Manila. Kasi nung dumating ako sa Manila, report ako agad sa agency. Walang problema kasi pinagtsatsagaan ko naman talagang i-process yung gusto na papel ng agency. Na-process ko siya ng 1 linggo. Okay na sana. Ang gusto ko sana, kasi hindi naman ako nag-resign sa trabaho ko sa probinsya kahit 15 days lang. Babalik pa sana ako sa probinsya kasi gusto kong may trabaho pa habang nag-aantay ng ticket, may pangbili pa ng pagkain sa gatas ng anak ko. Kaso sabi nung in charge sa agency na nagpa-process sa amin, hindi na daw kasi hindi daw niya alam kung kailan magbibigay. Baka daw magbigay ng ticket na sa probinsya ako, paano daw ako luluwas ng Manila kung madalian. So no choice ako, doon ako sa bahay ng first cousin ko doon sa Valenzuela sa Karuhatan. Wala akong magawa kasi antay ng antay, follow up ng follow up, gastos ng gastos, dagdag sa utang. Tsaka hindi naman rin ako makapag-apply ng local kasi papirmahin ako ng kontrata ng local. Hindi pwede yun kasi hindi ako makaalis kung pipirma ako ng local contract. Hanggang sa nag-1 buwan sa kalahati, hindi ko na talaga nakaya. Nakakuha ko ng information, ng number doon sa may-ari dito sa pinapasukan ko ngayon. Tinawagan ko siya, pinapaintindi ko. Siguro may problema siya o nabibwisit siya sa akin. Na nagtanong ako kung makakaalis pa ba ako o ano yung desisyon niya na inabot na ng 1 buwan sa kalahati. Sinabihan niya ako na hindi na daw niya ako itutuloy na i-hire. Mag-isip lang ako kasi wala naman akong magawa. Tapos pagdating ng mga 2 buwan na, may ticket na yung 3 kasama ko.
Ako wala. Hindi ko na talaga in-expect na makakabalik pa ako dito sa abroad, particularly dito sa Riyadh. Hindi, wala lang. Hindi na ako may make. Tapos sinabihan ko yung kinakasama ko, kung hindi man ako makaalis, uwi na lang ako sa probinsya kasi no choice na ako. Kaya ang dami na nating utang. Kaya nagdasal lang ako. Tapos nung kinabukasan naman, wala na. Bigla-bigla na tumawag yung in charge sa agency na binigyan daw ako ng ticket, binilhan daw ako ng ticket, flight ko daw mga susunod na araw. So, masaya ulit ako pero sabi ko bahala na lang to kasi masaya na namimiss ko yung anak ko na sige na lang para makapagbayad, makapagsimula ulit at saka makapag-ipon para sakali kung kakayanin pagkatapos ng isang kontrata di na ako aalis ulit. Ibubuhayin ko na lang yung negosyo ko dati kasi may mga suki na rin kami, may mga supplier na kami. Yun na lang nasa isip ko. So, nung dumating yung time na umalis ako, nakaalis ako, inabot ako ng 10 hours na connecting flight, pahinga doon sa Bahrain. Kasi connecting flight yung kinuha sa akin, hindi parehas ng tatlong nauna sa akin na batch ko dapat. Direct flight sila, Philippine Airlines, Manila to Riyadh. So nung dumating ako dito, sinundo ako ng driver na Sudani. Hanggang sa pagdating ko dito sa accommodation, sa totoo lang, iba to sa mga naging accommodation ko dati. Medyo hindi maganda, medyo maliit, at sobrang layo sa Bata, yung pinakapadalahan at sa bilihan ng pagkain ng mga Pilipino. Sobrang layo, gagastos ka ng 80 reals balikan sa taxi. Saka yung kumpanya, hindi mo alam kung anong petsa magpasahod. Sa pagdating namin, inabot kami ng 2 buwan, 3 buwan bago kami pinasahuran kasi ang kumpanya namin, single ownership siya, isa lang yung may-ari. So, naka 10 months na ako dito sa kumpanya namin sa French restaurant. Kahit hindi namin alam kung anong pizza magsahod, minsan nadidili pa ng 2 buwan yung pagdating namin. At least nakaka-adjust na rin ako. Saka iniisip ko, sa awa ng Diyos, yung utang ko dun sa lending, dun sa probinsya namin, natapos ko na, sa awa ng Diyos. Ang hindi ko palang nabayaran ngayon, yung iniisip ko talaga sa pinoproblema ko, yung sa bayad namin sa nag-alaga sa kanya nung buntis pa siya na doktora. Kasi may kulang pa kami doon na 11,000 sa kapatid ko. May utang pa ako doon na 40,000 kasi yung 10,000 ginastos doon sa pagbili ng kahoy para sa bahay na pinatayo pagkatapos ng bagyo. Tapos yung 20,000 sa pag-a-apply ko. Saka yung 10,000 yung dagdag din sa pagkasisarya ng kinakasama ko. Saka may utang pa ako na 3,500 lang yun, pero hindi ko na alam kung magkano na ngayon kasi siya lang naman nag-compute noon, 5,600 yun. Sa totoo lang mga kakayod, grabing hirap yung pinagdaanan ko na wala na sana akong plano na bumalik pa dito sa abroad kasi okay na sana. May kunting negosyo na kumikita na, so may pamilya na ako, may anak na ako, pero wala akong magawa kasi nga sa utang. Kasi yung sa pagbangon hanggang ngayon nga mga kakayod, siguro yung utang ko nasa mga 40 plus 11, mga closer to 70 pa siya. Mag 1 year na lang, mag 1 year na ako dito. Wala talaga kakayod, ganyan talaga ang buhay. Inisip ko na lang yung anak ko, hindi siya magugutom, makakain siya ng maayos, mabilhan siya ng damit ng maayos, kung may problema man siya, mapatingin siya sa doktor. Yung kinakasama ko, may makain din siya. So yung magulang ko nga mga kakayod, hindi ko pa masyadong nasuportahan sila, hindi ko pa masyadong nabigyan sila kasi inuuna ko lang yung anak ko. Mga kakayod, ginagawa ko tong content na to para sa vlog natin
ayoko na isipin nyo na nagmamakaawa ako o anong negative na maisip nyo sa akin. Ang sa akin lang, sinabi ko lang kung bakit ako bumalik, para saan yung biglaang pagbalik ko, at paano nangyari na wala na sana sa plano ko na babalik pa dito sa abroad. Kasi alam ko na may pamilya na ako, may anak na ako, may negosyo na sanang konti, at saka alam kong mahirap. At ito yung pinakamahirap na pagbalik ko sa abroad, na may matatawag na akong pamilya. Mga kakayod, salamat sa pakikinig at sa panonood ng vlog na to. Na lang, like, share, hit the notification bell, at saka subscribe na lang po para sa suporta ng aking channel. At huwag niyo pong kalimutan na mag-comment sa baba kung ano yung mga saloobin niyo, ano yung mga pwede nung maipayo sa akin. At kung gusto niyo naman po akong tulungan o gusto niyo naman po akong damayan sa aking pinarating sa inyo, okay lang po sa akin na mag-comment kayo. Maraming salamat po. See you on my next vlog.